So what's up mga bading? Finally at natuloy na nga ang matagal na naming drawing. Talaga namang nairaos ang lakwatsang ito kahit sobrang tirik na tirik ang araw. May mga plano pa dyan or drawing sa GC, please lang gawin nyo na hanggat holiday pa. Yun na nga, tirik na tirik ang araw pero okay lang dahil sobrang ganda naman ng tanawin sa aming paligid. 3 hours later. Ayun na nga, pagkatapos nga ng matinding init at mahabang biyahe ay finally nakarating na kami sa aming destinasyon. Grabe nga, mapapawaw ka na lang sa sobrang ganda ng paligid. Talaga namang mawawala ang stress mo at hindi mo maiisip yung marites mong kapitbahay. Opo, charis lang. Walang ganon. Pero talagang totoong buhay lang, mapapawaw ka talaga sa ganda ng lugar. Mapapasabi ka na lang talaga na thank you Lord. Opo, ganon. Salamat po sa magandang lugar na to, ganon. At ayun na nga, kumain na yung mga feeling apo ni Henry Z, kumakagastos. Akala mo talaga grabe ang yayaman nyo, ba? Diba? Pero yun na nga, kahit na sobrang laki nung ginastos, kung ganito naman ka worth it at another memories naman, ay sige, for the go, laban lang, ganon. At sa mga oras na nga na ito, ay nagsimula na kaming manira ng buhay ng ibang tao. Pinagpaplanuhan na namin kung paano pabagsakin yung mga tao sa paligid namin. Ay charis, walang ganon. Ayun na nga, after namin mag-feeling mayaman doon at magpa-relax-relax, ay ayan, pumunta na kami doon sa malaking bato para tunghayan ang ganda ng sunset ng Sorex. Kasi nga, sabi nung iba, sobrang ganda daw talaga ng sunset dito, kaya titignan natin kung totoo ba talaga yung sinasabi nila. Sa mga nagtatanong po pala kung paano makarating or makapunta dito sa Sorex, ay merong dalawang way. Una, dapat hindi ka pala kape para hindi ka kabahan. Pangalawa, dapat mahilig kang kumapit ang sa ganun hindi ka mahulog. Opo, ganun. Ay, charis lang. Unang way po ay pwede kayong mag-land travel, and then ang pangalawa naman po ay sea travel, malamang. Ang land travel po ay kailangan mo ng mahabang pasensya at kailangan po nakakondisyon ang puwet mo dahil sobrang layo po ng biyahe at talagang mga ngawit naman. Opo, katulad ng nangyari sa amin. Bukod sa sobrang ngawit ng ngawit ang puwet namin, ang sakit pa ng aming mga katawan. At lastly, sobrang kabado namin dahil ang kipot-kipot po nung daanan papunta sa lugar na ito. So kung ikaw ay palakipi at kabado, please lang wag mo nang tangkain magmotor dahil baka mapapasigaw ka na lang, Lord, wag mo muna akong kunin, ganon. Grabe lang kasi talaga yung daanan, sobrang kipot lang talaga and motor lang talaga yung po pwedeng makapasok doon sa lugar na yun at bukod pa doon sobrang tagtag niya talaga. At kung hindi ka familiar sa daanan at hindi ka pala tanong, for sure feeling mo makakapunta ka na sa ibang mundo dahil talaga naman yung daanan, mapapasabi ka na lang ng baka na wrong turn na ako, ganun. Talagang sobrang hirap ng daanan guys pag nakamotor kayo kasi nga bangin pa yung gilid and talagang sobrang kipot, especially kapag uulan, talagang hirap na hirap makapasok. Pero kung mahilig ka sa adventure at gusto mo ma-experience yung mga na-experience namin, hala, for the go, magmotor ka, walang pipigil sa'yo. Ang pangalawang way naman para po makapunta ng Sorex ay ang bangka. According po sa may-ari or sa bantay ng Sorex ay meron pong bangka silang pinaparentahan na manggagaling sa Kadawan Port. Pag po kayo ay umabot ng 10 tao pataas, kayo po ay magbabayad ng 100 pesos, balikan na po yun. So from Kadawan Port ay may susundo po sa inyong bangka papunta po ng Sorex. Worth it yung 100 pesos ninyo since balikan na nga yun. At least hindi na kayo mapapagod, mapapadali pa yung buhay ninyo para makarating ng Sorex. At ito na nga, nakarating na kami dito sa Tuktok. Sobrang ganda naman talaga ng lugar. Mapapasabi ka na lang talaga ng thank you Lord. Sobrang ganda rin talaga ng place, especially doon sa mga mahilig mag-fishing dahil yung isda sobrang dami. Bukod sa sobrang dami, ang lalaki pa at nasa gilid lang. Talaga namang mapapawaw, inihaw ka talaga kapag meron kang fishing gear. Talagang maganda yung spot na to or yung lugar na to sa mga mahilig mangisda. Talagang mapaparami talaga kayo ng huli at mag-enjoy talaga kayo ng bonggang-bongga, ganon. Sayang nga lang at syempre hindi namin experience doon dahil sobrang hirap nga ng daan at ang dami-dami naming dala. Baka malaglag na kami sa bangin. Apo. Grabe, iba talaga yung feeling kapag nandito ka sa lugar na to. Feeling ko mayroong kambak-kambak na tinatawag kasi nga sobrang ganda talaga ng lugar. Kaya pinagdadaanan ka, mag-Sorex ka na, promise, ang ganda. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli,
Grabe, sobrang nakaka-inlove yung sunset ng Sorex. Talagang wow, Lord, sana all talaga ang ganda-ganda ng lugar. At ito na nga, syempre after namin mag-sunset, magpe-prepare na tayo ng pagkain. Sa mga nagtatanong din po, meron na rin po silang lutuan agad doon. And meron po sila doong isang tulugan worth 250 pesos. Pero kung mahilig kayo mag-adventure, magdala na lang kayo ng tent para mas makatipid din kayo. At sa mga nagtatanong kung magkano po ang entrance fee sa Sorex, 50 pesos lang po. Kapag kayo naman po ay mag-overnight, magdadagdag lang po kayo ng 150 pesos. Meron na rin silang tindahan doon kung gusto ninyong bumili, kompleto sila. Meron silang alak, kape, asukal, lahat po na kailangan ninyo nandoon na. Hindi ka na mag-worry kung may nakalimutan ka bang daling pagkain kasi nga bukas yung tindahan nila. Bukod sa bukas yung tindahan nila at meron din po silang bantay. At take note guys, take note mga bakla, naka-Starlink po sila off po. Sobrang shala ng Sorex kasi bukod sa sobrang gandang-ganda na ako sa kanya, meron pa siyang Starlink, sana all. Bukod sa Starlink, meron pa silang 24 hours na solar na mga ilaw. Lahat ng area ng Sorex ay meron po silang ilaw. Kaya hindi ka po talaga mag-worry at hindi ka matatakot sa lugar. At ito na nga yung kinabukasan namin. Ito na yung mga time na bago kami umuwi, nag-explore pa kami sa mga bato, sa mga kuweba ng Sorex. At talagang nilibot-libot namin siya kasi kahapon nga ay nung pagdating namin medyo iba yung trip namin sunset. Kaya ngayon ito nililibot namin kayo sa ganda talaga ng place na to. Talagang hindi mo maiisip dito na meron kang problema. At ayan nga sa Nerstead, talagang pakit lang siya dyan sa gilid dahil isa siya sa masaya. Actually, dalawa pala kami yung masaya. At ayan, oh, sobrang ganda talaga. Talagang blue-blue yung dagat. Sa mga nagtatanong kung mayroong buhaya, feeling ko dadayo lang siya. Charis. Wala pa naman po kami na-encounter na buhaya at kompleto pa naman po yung katawan namin. So, wala pong buhaya. Ewan lang sa mga susunod na bisita, di ba? May paseho-seho pa nga sila dyan, oh. Pagkatapos ko ma-encounter ang paniki, ayan nga, pauwi na kami at naisipan namin dumaan sa log pond. At yun, nabudol kami ng log pond. Sobrang ganda guys, grabe ang linaw. Talaga namang na-enjoy namin ang aming lakwatsa. Tignan nyo naman yung linaw ng tubig guys. O sobrang kitang-kita kami sa ilalim kapag lalangoy. So sa mga nagpaplano dyan or sa mga may drawing dyan, try nyo na pong kulayan ang Sorex para panibagong spot na naman. At yun lang mga bakla, salamat sa panunood. Please huwag nyo pong kalimutang suportahan ang aking page. Bye bye!